pabalik ka na ng Abu Dhabi bukas makalawa. Kaya samantalahin mong kumain ng baboy dahil sigurado ako mamimiss mo to. Nay, mas mamimiss kita kaysa sa lechon. Anak, mamimiss din naman kita eh. Sabi ko naman sa'yo, dito ka na lang. Huwag ka nang bumalik doon. May naipon naman ako kahit papano. Nay, huwag ka na malungkot. Ito naman, di ka pa rin nasasanay. Magsasampung taon na akong mag-Abu Dhabi. Hindi ba't nung nawala ang tatay, ang pangako ko magtatrabaho ako para sa inyo. Hindi kita pababayaan. Hanggat kaya ko na magtatrabaho ako. Huwag ka na umiyak. Naku, maglechon pa tayo para mas masaya. Oo nga pala. Kulang na tayo ng lechon. Ay. Tom, lechon naman dito. Hoy. Anak, Chang. natatandaan mo ba tong si Tom? Yung pinsan mo, maliit pa lang kayo nung kayo'y nagkita. Tom, ikaw nga. Ibang-iba na talaga yung tsura mo ngayon ah. Big time na. Naku, maka big time naman to. Ikaw nga ibang-iba na rin itsura mo. Dati-rati, ang liit mo lang na uhugin, makulit, at maraming kaaway na bata. Oy, hindi na ngayon ah. Good boy na to ngayon. Pero gwapo pa rin, di ba? Gwapong-gwapo sa sarili. Ikaw talaga. Magtatrabaho din siya sa Abu Dhabi. Di ba sa susunod na buwan na ang list mo? Oo, buti nga ako. Natanggap ako doon bilang driver kasi mali talaga sweldo pag matador ka lang sa palengke. Ngayon pa, kailangan ko talagang kumita ng pera kasi buntis na si Mrs. Ay, talaga ba? Nakakatuwa naman. Ang bilis ng panahon. Tatay ka na rin pala. Anak, hindi mabilis ang panahon. Talagang napag-iiwanan ka lang. Mag-asawa ka na kasi para naman magkaroon na ako ng apo. Si mama talaga. Insan, sa ganda mo na yan, sigurado ako, madali ka makakahanap ng boyfriend. Naku, bakit ba napunta sa akin yung usapan? Naku, pag nasa Abu Dhabi ka na, magsabi ka ha. Oo. Tsaka tutulungan kita maghanap ng boyfriend. Basta dapat kasing gwapo ko ah. Talaga nga naman. Maglitsyo na tayo. Yan, kainin mo tong balat to. Sige Sarap po. yan. Ang iwan ng pamilya kapalit ng mas mabuting kabuhayan o ang manatiling kasama sila pero lugmok naman sa kahirapan. Ito ang hinaharap ng marami nating kababayan. Kung wala na talagang ibang paraan, kapit sa patalim nilang sinusunggaban na makipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit patila sugal itong walang kasiguraduhan at kung minsan pa, nakataya ang sariling buhay at kaligtasan. Uy, insan. Tagal. Buti na tsempohan kita. Tagal na kitang hinihintay. Anong ginagawa mo dito? Ano nangyari? Di ba malayo trabaho mo dito? Yun na nga eh. Nasagot ko yung boss ko nung isang araw. Paano naman kasi walang respeto sa mga empleyado niya eh. Kaya yun. Inalis ako. Minsan, baka naman pwedeng dito muna ako tumira sa inyo. 4 na buwan ka pa lang dito, di ba? Sana nagtiis ka na lang muna. Inisip mo yung pamilya mo, yung anak mo. Wala ka na sa Pinas. Na nga eh. Hindi naman pwedeng umuwi ako ng Pilipinas. Wala pa akong naipon eh. Laki pa ng utang ko ron. Di ba, nangutang ako para makapunta rito. Alam mo naman yung batas dito, hindi pwede magsamang lalaki at babae sa isang bahay. Isa pa, may kasama ako sa bahay. Hindi ako sigurado kung papayag yun. Pwede yun. Magpinsan naman tayo eh. Sige na, insan. Wala na akong ibang matatakbuhan dito eh. Ano ba naman, Ani? Siyempre kung akong tatanungin, hindi pwede. Wala na kasi talaga siyang matutuluyan. Pansamantala lang naman, Ate Ruth. Oo, pag nakahanap po ako ng trabaho, aalis din po kagad ako. Eh, paano kung wala kang makitang trabaho? Naisip ko rin pala, Ate Ruth, baka pwede natin siyang isama sa racket natin sa pautangan. Siya na lang yung maningil ng mga pautang natin. Grabe ka naman, Ani. Makikitira na, meron ka pang pa-livelihood program. Sobra ka naman.
Bahala ka. Mukha namang nakapag-desisyon ka na. Maraming salamat po. Pangako po, gagawin kong maayos yung trabaho ko. Basta hindi kayo pwede magsama sa isang kwarto, ha? Sa sofa mo yung patulugin. Salamat, Ate Ruth. Maraming salamat, Insan. Parang kapatid na rin naman ang turing ko sa'yo. Di kita pwedeng pabayaan. Salamat, Insan, ah. Mukhang masarap to, ah. Masarap. Prito lang naman ang luto. Si Ate Ruth talaga, oo. Ano ho ito? O, di ba ngayon ka na mag-uumpisa maningin na may mga utang sa amin? Andiyan yung mga pangalan, ang mga address. Gamitin mo lang yung sasakyan. Siguro naman may lisensya ka. Oo, ate. May lisensya yan. Dati siyang driver dun sa huli niyang pinasukan. Di ba, Tom? Oo, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko yung trabaho ko dito. Aba, dapat lang. Ay, ba't hindi mo na naman sinagot? Ito naman, ang tagal na nanliligaw ng taong yan sa'yo. Ate, ayoko ng lalaking ganyan. Makulit, tapos feeling pa. Mas mabuti pang wala na lang ako nobyo kaysa ganyan naman yung maging nobyo ko. Tama yan, Insan. Dapat talaga hindi ka nagmamadali paghanap ng boyfriend eh. Malay mo, andyan lang sa tabi-tabi. Ah, salamat. Paano mawawala yun ng ganun-ganun lang? Paano? 3,500 dirhams yun. Halos 50 milyong nawala mo, Tom. Diyos ko, kaumpisa mo pala sa trabaho na to. Ganyan na yun nangyari? Yun na nga ho eh. Iniisip ko kasi baka nahulog na sa sinakyan ko. Eh bakit kasi hindi mo ginamit yung sasakyan? Diyos ko naman, Tom. Sabihin mo na lang kasi yung totoo. Sasabi naman ho ako ng totoo eh. Eh ngayon, kung iniisip niyo na magnanakaw ko, nagkakamali ho kayo. Ako, Tom, hindi ako pinanganak kahapon lang. Hindi ako tanga. Ba't kasi hindi mo aminin na magnanakaw ka? Ha? Mahirap lang kami. Oo, kailangan ko ng pera, pero hindi ako magnanakaw! Ha? Magnanakaw ka na, baka mamatay tao ka pa! Si! Lumapit ka! Sasaksak ko to sa'yo! Huwag mo akong inuusgahan! Hindi mo ako kilala! Hindi ako magnanakaw! Ha? Hindi ako magnanakaw! Yeah! Papatayin ako ng hayop na yan! Palayasin mo yung magnanakaw na yan! Ate! Ano ba nangyari? Hindi ako magnanakaw, Insan. Hindi ako magnanakaw. Eh, bakit umabot sa ganun? Bakit po inaabahan ng kutsilyo si Ate Ruth? Pasensya na, nagdilim lang yung paningin ko. Pero hindi ako magnanakaw. Insan, tulungan mo ako. Baka magsumbong si Ate Ruth. Insan, tulungan mo naman ako. Totoo naman kasi yung sinasabi ko eh. Ayaw lang maniwala nung hayop yun, kaya nakakapikon eh. Insan, kumalma ka na. Di ba, nakausap ko na naman si Ate Ruth. Buti nga napapayag ko na hindi ka pa alisin eh. At hindi naman daw siya magsusumbong sa mga pulis. Salamat, Insan, ha. Saka, pasensya ka na rin. Sa susunod kasi huwag pa iiralin yung init ng ulo. Alam mo, si Ate Ruth, masakit lang talaga magsalita yan tsaka masungit. Pero mabait yun. Makisama ka lang.
Alam mo, insan, bait mo talaga eh, no? Siguro, napakaswerte ng magiging boyfriend mo. Mas maswerte sa'yo yung asawa mo kasi ang hirap na nga ng sitwasyon mo ngayon, no? Pero hindi ka pa rin sumusuko para sa kanya tsaka sa anak mo. Yun na nga, insan eh. Alam mo ba, halos 2 buwan na ako di nakakapagpadala ng pera. Eh, paano kasi yung dati kong amo, hina naman magpasweldo na eh. Oh, ayan. Padala mo muna. Ha? Sige na, kunin mo. Sigurado ka ba dito, insan? Oo. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang, di ba? Salamat ah. Kaya mo, nagkatrabaho ko, makakabawi din ako sa'yo. Kamusta na nga pala yung paghahanap mo ng trabaho? Ay, na nga yung isang gusto ko pa sasabihin sa'yo eh. Ayun oh, paano kasi tourist visa lang naman ako dito eh. Wala naman akong working permit. TNT ka? Kamay, insan. Eh kasi, sabi ng agency ko, sila daw mag-aasikaso. Bigla naman ako iniwan sa ere. Ano pa nga bang magagawa natin? Andito ka na eh. Hayaan mo, tutulungan kita. Kakausapin ko yung mga kasama ko sa trabaho sa mall. Salamat, insan ha. Kaya mahal na mahal kita eh. So, syempre mahal din kita. Ikaw pa ba, pinsan? Basta, laban ka lang ha. Andito lang ako para sa'yo. Kaya mahal na mahal kita eh. Syempre mahal din kita. Uy! Ginagawa mo dito? Kumingay. Baka magising si Ate Ruth. Ginagawa mo dito? Akala ko ba mahal mo ako? Ha? Di ba kaya nga hindi mo ako pinapabayaan? Anong pinagsasabi mong mahal? Mahal kita dahil pinsang kita. Pero hindi kita papatulan. Magkadugo tayo, may asawa kang tao. Ano ka? Lumabas ka! Umalis ka dito! Ay! Bitawan mo ako! Ah! Bitawan mo ako! Ah! Kumapit ka lang. Hayop ka! Hayop ka! Tarantado ka, ha? Sige, lumapit ka! Labas! Sorry. Sorry, insan. Hayop ka! Kung ganyan lang palang babastusin mo ako, lumayas ka na dito! Sige, lumayas ka! Labas! Wala ako ng trabaho, insan. Sorry. Labas! Sorry, insan. Sorry. Sorry. Kanina pa ako daldal ng daldal. Sorry, ate. May problema ka ba sa pinsan mo? Ano na ba to? Mamamatay na kaming dilat ng anak mo. Kailan ka ba magpapadala?
Baby naman, kakapadala ko lang ng isang araw ah. Eh, lahat ng pinadala mo, pinangbayad ko lang yung lahat sa utang mo. Tong naman, wala nang gatas ang anak mo. Hindi ko na rin alam kung saan pa kami kukuha ng pangkain bukas. Ani, may iba akong napapansin kay Tom. Simula nang inambahan niya ako ng kutsilyo, nagbago na talaga yung tingin ko sa kanya. May kakaiba eh. Sabihin mo nga sa akin, may sapak ba sa ulo yung pinsan mo? Anong ibig mong sabihin, ate? Paano kanya tingnan? Kung paano siya kumilos, dumikit sa'yo. Ibe, parang may mali siya. Sige, gagawa ko ng paraan. Papadala ka agad ako. Alam mo, kapag hindi ka pa talaga makakapagpadala, uuwi na lang ako sa nanay ko. Kasi naman, aasasawahin mo ko, hindi mo naman pala ako mapapanindigan. Kung ganito lang din pala, mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Baby, huwag naman ganyan. Sige, papadala ako. Gagawa ko ng paraan. Ate, kagabi pumasok siya sa kwarto, muntik niya na akong gahasain. Diyos ko, sinasabi ko na nga pa. Dapat talaga isinumbong ko na yan sa pulis dati pa. Ikaw naman, Ani, masyado ka rin mabait. Eh, naku, paano yan? Isang linggo akong mawawala, kayong dalawa lang maiiwan sa bahay. Oh, Diyos ko, ba't may gawang hindi maganda sa'yo yan? Ate, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ako eh. Siyempre, pinsan ko pa rin yun. Kilala ko yung pamilya niya. Ate, nahiya naman ako magsabi sa kanila kung anong ginawa niya sa akin. Ang hirap, ate. Ang hirap eh. Diyos ko, palayasin mo. Lalo na't ganyan pala ka-demonyo yan. Mahirap pagtiwala. Kahit pa kamag-anak mo, kung ganyan kahalang ang bituka niyan, huwag kang magtitiwala. Tapos nalaman ko pa na wala siyang working visa. Ate, TNT po siya. Pag sinuplong ko po yun sa polis. Ano pong mangyayari sa asawa at anak niya sa Pilipinas? Ani, huwag kang martir. Hindi mo siya kargo. Sa ginagawa mong yan, para kang nag-aalaga ng halimaw na sasakmal sa'yo. Ang dami ng dahilan para palayasin mo siya. Huwag ka nang magdalawang isip. Palayasin mo na yan kung ayaw mo ako ang magpalayas. Yung payments nila updated lahat. Opo, ate. Sigurado baka mamaya may nakakalusot. Minsan, Ruth, Ang init naman dito sa bahay. Nagiging impyerno na yata dito dahil sa demonyong nakatira dito. Ani, sa kwarto lang muna ako. Bakit? sorry na. Alam ko, mali ako. Promise, di ko na uulitin. Hindi ko alam kung dapat ka pang paniwalaan. Ibang-iba ka na talaga. Hindi kita kilala. Minsan, patawarin mo na ako. Alam ko naman, mali ako eh. Pinipilit ko na magbago kasi alam ko para sa anak ko to. Pero ang pati ko, magagalit sa Sana akin. naisip mo yan bago mo ginawa yung kataragtaduhan mo. O Ani, ikaw nang bahala dito ha. Ang tagal ko kasing hinintay itong bakasyon na to. Sa wakas makikita ko na ulit yung anak kong nasa Oman. Oo nga ho. Eh, mag-ingat ka, ate, ha? Ikaw ang mag-iingat. 1 linggo pa naman akong mawawala. Parang ang bigat ng dibdib kong iwan ka ngayon. Ate, huwag ka na mag-alala. Kaya ko naman yung sarili ko. O siya basta yung bilin ko, ha?
ipahuli mo na yung halimong mong pinsan. Wala siyang idudulot na maayos sa'yo. Ani, kumilos ka ng mabilis bago mahuli ang lahat. Sumbong mo na yan sa pulis. Sige ate, pag-iisipan ko. Sige na. Hello? I want to... Ano kausap mo? Ha? Akin na yan! Huwag mo kong gagawin! Ha? Narinig ko yung usapan niyo na ron! Sabi mo, tutulungan mo ako, di ba? Di ba? Mawa ka sa akin, Tom. Ang pinaalis mo, kapag nagsumbong ka, papatayin kita! Ha? Kumapit ka lang sa iyo. Ani! Ani!
Hello, yes. I would like to report something. Nagsumbong si Ruth sa mga pulis. Kasabay nito, natagpuan ang putol-putol na bahagi ng mga katawan ni Annie. Hello? Tom, ano bang nangyayari kay Annie? May tumawag dito na katrabaho niya. Ang sabi, nawawala daw siya. Hindi ko alam, Chang. Wala akong alam. Pero ba't ang sabi? Tom Salcedo, مش تتحرك. انت مقبوض عليك. Don't move. Hello, Tom? Tom! Tom! Hello, Tom! Lumapit ka lang sa iyo. Hintay mo kaibigan ko! Naging mabuti si Pinsan mo! Anong ginawa mo? Pinaboy mo siya! Umamin si Tom sa kanyang nagawa. Pinagbabayaran niya ngayon sa kulungan ang kanyang kasalanan. Naiuwi na rin sa Pilipinas ang mga labi ni Annie. Sa ngalan po ni Marian Rivera, magandang hapon po. Ako si Dingdong Dantes.